ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw ang bumungad sa mga mata ng lahat ng nakasaksi. Ngunit sa likod ng liwanag na yon, dahil ang mga susunod na sandali ay hindi basta kwento lamang. Ito ay puno ng karahasan, ng pighati, at ng mabibigat na emosyong kayang gumising sa pinakamasidhing takot at pinakamarahas na galit ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isipan ng lahat. Paano nga ba nagawang makalabas at makaligtas ni Tanggol mula sa bahay ni Ben? Gayong napapalibutan sila ni Miguelito at ng buong puwersa ng kapulisan. Iyan ang tensyong dahan-dahang humigpit. Bawat segundo, bawat hina, papalapit sa isang banggaang hindi na maiiwasan. Sa isang madilim at duguang tadpo, humandusay sa sahig si Santino. Wala nang buhay. Ang dugo niya ay unti-unting kumalat. Tila isang paalala ng kasalanang hindi na kailanman mabubura. Sa harap ng walang buhay na katawan ng sariling anak, tuluyang gumuho si Rigor. Humagulgol siya ng buong lakas. Ang sigaw ng kanyang iyak ay pumunit sa katahimikan. Bumigay ang kanyang mga tuhod. At sa bawat pagbagsak niya sa sahig, bumabalik sa kanyang isipan ang planong siya mismo ang nagbuo. Ang planong ilalagay sana si Tanggol sa binit ng kamatayan. Ngunit sa isang iglap ng kapalaran, ang balang para kay Tanggol ay tumagos sa katawan ni Santino, ang anak niyang pinakamamahal. Sa sandaling iyon, maliwanag kay Rigor ang katotohanan. Ang galit niya, ang uhaw niya sa paghihiganti, iyon mismo ang kumatay sa sarili niyang dugo at laman. Wala siyang magawa kundi sisihin ang sarili. Ngunit kasabay nito, isang desperadong pagtatanggi. Dahil hindi niya kayang akuin ng buo ang bigat ng sariling kasalanan. Nang makarating kay Martites ang balita, tila binuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang puso. Wala nang pag-aalinlangan. Kasama sina Tess at ang iba pa, agad silang nagtungo sa bahay ni Rigor upang makita si Santino sa huling pagkakataon. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Punang galit. Punang paninisi. At nang magtagpo ang anilang mga mata, sumabog ang matagal ng kinikimkim na puot ni Martites. Tinangka niyang saktan si Rigor. Nanininig ang kanyang mga kamay habang isinisigaw na si Rigor ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang anak. Ngunit sa halip na pagsisisi, itinulak siya ni Rigor palayo. At buong lupit niyan sinabi na ang pagiging walang kwentang ina ni Martites ang tunay na pumatay kay Santino. Ang mga salitang iyon ay parang patalim. Bumaon sa dibdib ni Martites. At sa isang saglit, muntik na siyang bumagsak. Hindi lang sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng damdamin. Aamba pa sana si Tess upang umawat, upang ipagtanggol si Martites. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang itutok ang baril sa kanya. Sa gitna ng tensyon, sumugod si Tinding. Buong tapang na humarang, at malinaw ang pagkasuklam sa kanyang tinig. Nang sabihin niyang sukdulan na ang kademonyuhan ni Rigor. Alam na alam daw nito na siya ang punot dulo ng lahat ng trahedya. Ngunit patuloy pa ring itinatanggi ang pagkakamali. Ang bawat titig ni Tinding ay puno ng paningisi. At ang katahimikang sumunod ay mas mabigat pa kaysa anumang sigawan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, umiinit ang kaliwat ka ng kilos protesta. Laban sa mga gerero, ang sigaw ng galit ng taong bayan ay nagsilbing mitsa ng mas malawak na karahasan. Dahil dito, malamig na inutusan ni Miguelito sina Jackie at Roberto na patahimikin ang mga nagpoprotesta. Walang pag-aalinlangan. Ginamit ang kapulisan upang supilin ang mga realista. At sa bawat utos ni Miguelito, lalo lamang lumalalim ang takot at galit ng bayan.
Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang anino ng pagtataksil. Dahil sa halagang ipinangako ni Miguelito, agad nagtungo sa City Hall si Ben. Pinili niya ang pera kaysa prinsipyo. Sa harap ni Miguelito, isiniwalat niya ang taguan ni Tanggol. Naniniwalang makakakuha siya ng salapi. At makagaganti raw kay Supremo. Mabilis na kumilos si Miguelito. Kasama ang buong puwersa ng kapulisan. Tumuloy sila sa lugar na itinuro ni Ben. Nagmakaawa pa si Ben. Nahuwag sanang madamay ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hanin lamang sa pandinig ni Miguelito. Nang tuluyan ng mapalibutan ang lugar. Malakas na sumigaw si Miguelito. Tiyak sa sarili. Nawala ng kawala si Tanggol. At doon, sumabog ang bakbakan. Sunod-sunod na putok ng baril. Umalinggaw sa paligid. Parang musika ng kamatayan. Na walang pinipili kung sino ang tamaan. Sa gitna ng putukan, lumapit si Ben upang hingin ang kanyang pabuya. Ngunit malamig siyang binaliwala. Higit pa roon, nadamay ang kanyang asawa sa kaguluhan. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, inagaw ni Ben ang baril ng isang tauhan. Sumigaw siya na isang malaking pagkakamali. Ang magtiwala kay Miguelito. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang idla, siya at ang kanyang asawa ay parehong pinatahimik. Malupit na kapalit ng kanyang pagtataksil. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Tanggol. Buong tapang niyang hinarap ang mga kalaban. Dahil malinaw sa kanyang isipan, malapit na ang tagumpay ng katotohanan at katarungan. Ngunit hindi naging madali ang laban. Tinamaan sina Buldog at Thanos. Unti-unting napipilayan. Bawat patak ng dugo nila ay paalala ng bigat ng sakripisyo. At sa gitna ng tila walang katapusang putukan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng bagong lakas ng loob kay Tanggol. Isa-isang lumabas ang kanyang mga kapitbahay. Mga taong matagal nang nakasaksi sa kanyang pakikipaglaban. Bitbit ang dos poros at iba't ibang armas. Sabay-sabay nilang sinalubong ang mga tauhan ni Miguelito at ang kapulisan. Nagulo ang hanay ng mga kalaban. Hindi sila nakaporma. Sa sandaling iyon, alam ni Tanggol na hindi siya nag-iisa. May mga taong handang lumaban. Handang mamatay para sa kanya. Sa tulong ng mga kapitbahay, nakatakas si Tanggol mula sa pagkubkob. Isang tagumpay. At kasabay nito, ang pinakamalaking pagkakamali ni Miguelito. Dahil mula sa sandaling iyon, malinaw na hindi napap. Ayag si Tanggol na manatiling buhay. Ang taong paulit-ulit na sumira sa kanyang buhay. At sa buhay ng iba. Sa kanilang pagtakas. Dala niya ang bigat ng mga nasawi. Ang galit sa pagtataksil. At ang pangakong babawi siya. Ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa katahimikan. Nagpatuloy ang gabi na parang sugat na ayaw magsara. Tahimik sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng dilim, may mga galit na lalong umiinit. At mga lihim na nagsisimulang gumalaw. Sa isang ligtas na taguan, hinal na hinal si Tanggol. Basang-basa ng pawis at dugo ang kanyang damit. Hindi malinaw kung alin ang kanya. At alin ang sa mga kasama niyang nasugatan. Sa bawat paghina niya, bumabalik sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga taong naiwan sa likod. Ang mga kapitbahay na lumaban. Ang mga kaibigang tumumba. At ang mga pangalang hindi na muling sisigaw ng kanyang pangalan. Tahimik ang paligid. Ngunit mabigat ang katahimikan. Ito ang katahimikang puno ng tanong. Hanggang kailan? Hanggang saan? Ilang dugo pa ang kailangang kumatak? Bago matapos ang laban. Lumapit si Tendeng. May bahid ng sugat sa braso. Ngunit matatag pa rin ang tindig.
Sinabi niyang nagkakawatak-watak na ang hanay ni Miguelito. Marami ang nag-aalinlangan. Marami ang natatakot. Dahil nakita nila mismo na kahit ang buong puwersa ng kapulisan ay kayang tumbasan ng taong may paninindigan. Ngunit alam ni Tanggol ang katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. Mas mapanganib ang hayop. Kapag sugatan, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Miguelito sa isang madilim na silid. Walang imik. Walang galaw. Tanhin ang mabagal na pagpitik ng kanyang daliri sa mesa. Ang taning tunog sa paligid. Sa kanyang mga mata, wala ang galit na inaasahan ng kanyang mga tauhan. Nandoon ang mas nakakatakot. Isang malamig na pag-iisip. Isa-isa niyang inalala ang mga pagkakamali. Si Ben. Ang pagtakas ni Tanggol. Ang mga pulis na nag-alinlangan sa utos. Para sa kanya, hindi ito pagkatalo. Isa lamang itong paunang yugto. Tahimik niyang sinabi. Nasimula pa lamang ito. Na kung sa lansangan siya natalo, babawi siya sa ibang paraan. Sa mas marumi. Mas tahimik. Mas masakit. Samantala, sa isang sulok ng lungsod, nakaupo si Martite sa harap ng kabaong ni Santino. Hindi na siya umiiyak. Ubos na ang luha. Ang natira ay isang hungkag na sakit. Na unti-unt, nagiging dalit. Sa bawat pagdampi ng kanyang kamay sa malamig na kahoy. Isang pangako ang nabubuo sa kanyang dibdib. Hindi na siya magiging tahimik. Hindi na siya magiging ina na walang tinig. At kahit pa kailangan niyang harapin ang sariling anino, hahanap siya ng hustisya. Sa labas ng bahay, nagtipon ang mga tao. Bulungan. Hinala. Takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may unti-unting umuusbong na pag-asa. Isang bulong na nagsasabing, hindi na nag-iisa ang bayan. Muling tuminala si Tanggol sa langit. Madilim pa rin. Ngunit sa malayo, may manipis na guhit ng liwanag. Hindi pa umaga. Ngunit hindi na rin ganap na gabi. Mahina niyang sinabi sa sarili na ang laban ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa mga namatay. Para sa mga naiwan. Para sa mga susunod pang maglalakas loob na tumindig. At habang ang lungsod ay patuloy na humihina sa pagitan ng takot at pag-asa, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan ay pumasok na sa panibagong yugto. Mas tahimik, mas personal, at mas mapanganib. Dahil sa susunod na hakbang, hindi na bala lamang ang lalaban, kundi mga lihim na kayang kumatay, nang hindi nagpapaputok ng baril.